Ang tahanan ng tao ay tahanan din ng hayop. Dahil dito, matagal nang may tunggalian ang dalawang nilalang. Ano to? Itlog ng ahas. Pero mukhang, ano na no? Nag-hatch na, lumabas na eh. Walang putol. Oh, nandito pa kanyang balat ng kanyang ulo. Ano ibig sabihin yan? Bago Walang lang? putol, oh, bago lang. Ay, basa pa. So, kakatanggal lang niya ng... Oh, Kakapalit lang niya ng balat. Oh. Ay, ang laki. haba. Sa malalawak na palayan at tubuhan sa Don Carlos Bukidnon, araw-araw ang patayan. Dito kasi naninirahan ang isang uri ng ahas na pinaniniwalaang may matinding kamandag. Pero hindi tao, kundi ahas ang namamatay sa tunggaliang ito. Bakit po pinapatay yung ahas? Natakot yung mga tao na makagat. Kaya pinapatay na lang nila. Kaysa sila mong makagat, nahan na, baka tuklawin ka pa. 10 taon nang nanghuhuli ng kobra ang grupo ni Daniel, di niya tunay na pangalan. Peste kung ituring ng mga magsasaka ang mga ahas sa palayan. Amo nang dakpon ma'am kay ug matumban sa among kabaw, mapaakan among kabaw, mamatay man ang among kabaw. Munang amo gud na silang patyon ug makit ka namo. Kay ug ang mga bata pud mapaakan, mamatay pud. Kapag naglilinis kami ng sa palayan namin, marami kami nakikita. Ano ginagawa ninyo pag nakikita niyo ahas? Pag pupunta siya sa amin, pinapatay namin. Pero kung hindi naman siya pupunta sa amin, pinapabayaan na namin. Nagsimulang maghukay sina Daniel. Hinukay ang mga butas sa gilid ng tilapil. Di alintana ang panganib na posibleng may gumagapanglag na ahas sa damuhan. Kung dati ahas ang pumapasok sa tahanan ng tao, ngayon tao na ang pilit na nanghihimasok. Saan banda? Ayan yan. Ay, ayan, ayan. Ayan. Ay, ayan. Gapang sa damuhan. Magapaw sa damuhan. Ay, ito, ano? Kuya, baka mag-ano yan, magdura. Hindi kaya dudura yan, kuya? Hindi. Ilang metro yan? Isa ka metro? Isang metro, lampas metro. Oo. Kuya, pati nga. Ayon sa mga cobra hunters, bukod sa venom o kamandag na nakukuha sa tuklaw ng ahas na ito, may katangian din daw ang naturang cobra na dumura ng kamandag. Marami na raw silang nakitang tao at malalaking hayop na naparalisa o namatay dahil sa tuklaw ng naturang ahas. Parang ano kasi yung manghuli ng ahas eh. Parang nakataya yung buhay. Dahil? Pag nakagat ka, pag nakasa malayo, mag-isa ka lang, wag ka na lang magtaranta. Hindi ka maano ng kamandag. Pag mataranta ka, yun, hindi ka na makalakad. Aakyat ka agad sa utak. Aakyat yung dugo mo sa puso mo, Oo. tapos malulunod yung puso mo sa dugo. Yun, hindi ka na makarecover. Ang habitat ng mga cobra ay mga damp places, mga medyo madilim, malamig, malapit usually sa rivers, sa mga ilog, mga pilapil, yung ganyan.
Tapos, ang kinakain nila karaniwan ay mga palaka at maliliit na daga. Ito yung mga bagay na karaniwan nating nakikita sa mga palayan at mga tubuhan. Kaya malaki yung tsansa na makakakita tayo dito kasi maraming mga pilapil at may mga maliliit na mga ilog. Tapos, marami rin daw dito mga palaka. Dating magsasaka at trabahador sa tubuhan ang grupo ni Daniel. Matagal na silang nanghuhuli ng kobra. Bakit po kayo napasok sa pagkuha ng ahas? Nakasunod-dahan ra. Dahil? Malaki yung income namin kapag maraming huli. Kaysa manabas ng tubo. Bakit magkano po bang kinikita ng magsasaka or ng mananabas ng tubo? Mga 250 ang isang araw. 250 ang isang araw. Pero kapag nanguha kayo ng ahas, Pag nakahuli ng 2, 300 na. Nagpatuloy ang grupo sa paghuhukay. Sinuyod ang buong palayan. Ultimo, maliliit at batang kobra hindi nakaligtas sa kanilang paghuhuli. meron dyan sa loob. Maliit Anong maliit? naman. Maliit na kubra. Nakita mo? Andito na. Ay, ayan! Lumabas! Ay! Maliit. Pero kahit na ganito kaliit, may na ito, may kamandag na rin ito. Sa puntong iyon, naging malinaw sa akin na hindi na takot sa tuklaw o galit sa ahas ang nag-uudyok sa mga lalaking ito, kundi ang pangako ng pera. Malaki! May laman. Ma'am, may laman, ma'am. No, malaki-laki na to kaysa kanina. Ay, may laman! Sinaw niya. Malaki ba? Ay, ayan yung ulo. Ay, nawala na. Mukhang ano to? Adult ito, adult. Ay, Diyos ko, Lord. Teka, dito papunta sa atin. Huwag ko. Kanyang galaw yun. Ahas. Ah, galaw na. Oo. Oh. Maliit lang siya. Hindi malaki. Ay, ayan siya, sumalakad. Sa loob ng 3 oras, 7 kobra ang nakuha ng grupo. Hindag ko na yun. Agad nila itong dinala sa kabayanan para ibenta. Sa tahanan ng isang lalaki na kilala sa bansag na June Cobra. Gandang araw po. Kayo po si June Cobra. Gaano po karami ang cobra ninyo? Gamayan na ma'am kay bago pa manggikuha. Ah, gano'n. Ngayon po meron kayong cobra dyan? Gaano karami po? Mga 90 pa lang. 90? 90? Nakakalat lang sa loob ng kanilang bahay ang mga sako na naglalaman ng mga kobra. Lahat, ma'am. Anong lahat? Lahat ng sako. Tignan nyo. Isa lang, isang sako lang. Ilan po ang laman sa isang sako? 10. 10? Oh my God, uy, may ano dyan. Ma'am, dito lang sa gawas. So, ang sabi nila ay kada isang sako daw ay merong 10 cobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ang laman yan? Buhay pa? Buhay. Ah, buhay pa. Ito din po. Anak ng isang magsasaka, hindi na bago kay June Cobra ang makakita ng ahas. Gamay pa ko ma'am, 12 anyos pa akong edad. Oo. Ang kubra, amo lang ng dula-dulaan.
Kay wala pa man na baniog sa una nga tambal ang dugo sa kobra. Oo. Amo ra nang dula-dulaan. Nandoon lang. Pinapatay nyo? Patyon gud og pula nang dula-dula. Ay, lalakarin! Teka, kuya, bakit Sa malapitan, namangha ako sa tingkad ng balat ng naturang kobra. Sa buong mundo, sa Pilipinas lamang matatagpuan ang ganitong klase ng ahas, partikular sa Visayas at Mindanao. May 3 klase ng spitting cobras sa Pilipinas. Yung Naha philippinensis na sinasabing isa sa pinaka-deadly na ahas sa buong mundo. Yung Naha samarensis at saka yung tinatawag na black spitting cobra or equatorial spitting cobra. If I'm not mistaken, posibleng Naha samarensis ito kasi ang description ng Naha samarensis, itim yung kanyang katawan pero may dilaw. Usually dilaw yung ulo niya or dilaw yung dito sa breast niya. Ito very prominent yung pagkadilaw niya. Yung Philippine cobra kasi yung Naha philippinensis is usually brown at nakikita yun sa Luzon areas. Yun yung tinatawag natin na ulupong. Mabangis at nakakatakot sa unang tingin ng mga kobra. Pero kalaunan, napansin kong hindi naman pala agad umaatake ang mga hayop na ito. Liban na lang kung sila'y biglang lalapitan at sasaktan. Tulad na lang ng ilapit namin ang aming kamera sa muka ng isang kobra. Usually kapag nakaganyan sila na nakataas yung ulo, parang medyo aggressive yan or medyo threatened sila, yung natatakot sila. Yun ang characteristic ng mga cobra, yung tumatayo yung ulo nila ng ganyan kapag natatakot sila. At kapag takot na sila, kunyari na corner sila, dun sila dudura. It's their, kumbaga, defense mechanism, yung dudura sila ng venom sa iyo. Kabisado ni June Cobra kung saan matatagpuan ang kamandag ng ahas. Pero hindi raw kamandag ang habol niya sa mga hayop na ito, kundi ang kanilang dugo. Sa puntong iyon, napansin kong dumadami na ang mga taong nagkumpulan sa bahay ni June Cobra. Nandito sila hindi para makiisyoso, kundi para uminom ng dugo. Kailan niyo po naisip na hulihin siya para kumita kayo ng pera? Dinha naman ni ma'am nagsugod nga na live na si Boy Cobra. Kanino po kayo nagsusupply o nagbebenta ng cobra? Sa kato nga time ma'am, mao to nga time nga nakaadto ko sa ilang June Muklo. Si June Muklo ay isang manggagamot sa Davao del Sur na gumagamit ng dugo ng ahas sa kanyang mga pasyente. Sige. Inom ba? Tungoy ba dito? Dati, taga-kolekta lang ng ahas si June Cobra. Pero ngayon, siya na mismo ang nanggagamot. Ayon kay June Cobra, sa pamamagitan ng haplos, maipapasa raw sa cobra ang mga sintomas ng sakit ng isang pasyente. Matapos haplusin ng 7 beses ang cobra, pinatulo naman ang dugo nito sa isang baso. Ano ito? Ano po ito? Bakit po kayo may dalang soft drinks? Para po panghalo dun sa dugo kasi pag walang halo, titigas yung dugo. Matigas man dugo. Basta walay halo. Tigas yung dugo. Kailangan may halong. May kasamang soft drinks. Parang chaser, gano'n. Binabalatan na. At nang maubos na ang dugo, binalatan ng bawat isa para makita ang mga laman loob. Pag mamatay yung katawan. Ma'am, Ano po yung nakikita niyo? nagitim sa kanyang lalamunan. Sintomas yan sa iyahang
Balatian. Anong balatian? Sakit po. May sakit siya sa Lalamunan. Ay, kusog uminom ng ma'am, alak. May sakit sa Oh, lalamunan. tapos kini ma'am sa kolesterol niya. Kolesterol ni ma'am. Tapos nagtubig-tubig ang iyang heart. Oh, natubig. Nagtutubig ang ano? Sa heart ma'am, Ang puso. sa May- puso. So, si kuya po ay may tubig sa puso. Kunti lang, kunti. Ito ka, diabetes. Ito ma'am, sign sa diabetes mo. So, yung sakit ng tao ay lalabas doon sa Mm. katawan ng kobra? Yes ma'am. Parang x-ray, ganyan? Oh, labaw pa sa x-ray ma'am. Ang x-ray na pasipyat. Pero ang kobra, ug unsa mulutaw, ug naay barang nimo ma'am, ug patakod, ma-reflect na ma'am. Arthritis noy. Ang dami. Ano pong problema naman sa kanya? Arthritis. May arthritis, Baga, may klimas. may plema sa baga. Oh, tapos kining atay niya ni aksyon og hubag. Kini ma'am, Diabetes, arthritis, plema at sakit sa katawan. Iba't iba man ang sakit, iisa lang daw ang gamot. Dugo ng kobra. Kubarog mo ito eh. Kaya ng oras na para inumin ang dugo ng kobra, bata man o matanda, walang pag-aatubiling inubos ang dugo na hinaluan ng apdo. Pati mga musmus na bata, hindi nakaligtas sa kakaibang paniniwala. Di ba mapait yan? tumor sa imong ulo o cyst, mayuma, hipa, hepatitis, hipa A, hipa B, Cancer, cancer o mauna na siya. pati dengue. Pati dinggi. Lahat yan Dala. magagamot ng ahas. Basta mutuo lang po ma'am. Pero dili magtuo, adi igid po na ulian. Pero ayon sa mga sayentipiko, wala pang mga pag-aaral na makapagpapatunay na nakagagaling ang dugo ng ahas. Katunayan, imbis na makagaling, baka nga raw delikado pa ito sa tao. Ang dugo kasi ng hayop, wild animals, cobra, in fact, maraming ano yan marami pang delikado na components yan dahil most likely meron yung mga parasites, mga worms, mga flukes, for example, na pwedeng makaapekto sa tao. Pero ilang beses mang magbabala ang mga doktor at sayentipiko ukol sa pag-inom ng dugo ng ahas, tuloy pa rin ang ilan sa pagpunta sa mga tulad ni June Cobra. Tulad na lang ni Diosdado Trajano na halos linggo-linggong nagpapagamot. Yung sinabi yung atay may diferensya, Oo. noon po, nagkaedad ako ng 24. 24. Nagkasakit ho ako ng hepatitis. Wala pa akong alam sa ano to, ahas. Ngayon, nalaman ko nga, ang ahas ay magaling magpagaling ng ano, sakit. Hepatitis. Kahit Oo. anong sakit, Oo. dito na ako nagkuhan. Since 24 years old kayo, dito na kayo nagpapagamot? Yung gamot ng ahas, walang side effect. Pati mga tauhan ni Diosdado, hinikayat na rin niyang uminom ng dugo ng kobra. Oo. Ang balakang niya, anong nangyari? May mga dugo na patay nga nagbagtok sa ilalo. May dugo na patay. Barado. Barado ang Ang mga dugo. kusog, mga kusog. Primas, daghan gyapon primas. Maraming plema. Prima. Tapos blood sa ang tutundan. Cholesterol. Gamay-gamay na dutay kasagapon. Ako ito ma'am, dinala ko ito dito. Kita ko medyo kahina. Dinala ko ito dito. Kahapon, mahina yan. So ngayon, medyo lumalakas na. Ang sabi niya kagabi, mayroon siyang naramdaman. Ano pong pakiramdam niyo ngayon? Karon, Ang blood kasi maraming components na na maaring makaginhawa na panasamantala, pero baka mas malaki yung panganib dahil nga sa mga parasites na siguradong may kasama sa mga wild animals.
300 to 500 pesos ang bayad sa kada ahas na kakatayin. Linggo-linggo, mahigit 20 pasyente ang nagpapagamot sa kanya. Kaya ganun na lang karami ang hinuhuli nilang kobra sa mga palayan. Ahas na marahil ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa buong mundo. Mabangis, masama, makamandag. Ganito palagi ilarawan ng mga ahas. Pero taliwas sa mga nakasanayang paniniwala, hindi umaatake ng kusa ang ahas. Sa halip, sila nga ang kalmado, tahimik, at madaling matakot sa tao. In general, yung mga animals, hindi rin naman basta-basta aatake yan. Aatake, oo. Kasi in many ways, actually, mas takot sila sa tao compared sa, tayo ay takot sa kanila. Umaatake lang naman yan kung sa tingin nila ay, sila ay Sasaktan. masasaktan or na corner, for example. And they will start attacking. Pero normally, yung display na ito, indication ito na sila ay on defense mode. Bukod sa palong, dumudura rin ng kamandag ang kobrang ito para hindi makalapit sa kanya ang tao. Pag tinamaan yung mata ng isang predator, ganun rin yun dahil yung eyes, marami rin dun mga source ng makakapasok rin yung venom sa bloodstream ng intended na target. Pwede ka mabulag, ganyan? Mabulag or ang venom kasi ng mga cobras ay umaatake sa nervous system. Oo. So hindi lang mabubulag kundi usually paralisa. Mapaparalyze. Paralyze yung isang target or yung pwede victim. ka rin mamatay. Which normally leads to Death. fatality or death. So kaya talagang kailangang irespeto itong mga hayop na ito. Ang kamandag ng kobra ang dahilan kung bakit sila kinatatakutan at kinamumuhian. Pero ayon sa mga sayantipiko, marami sa mga ahas na matatagpuan sa Pilipinas, wala namang kamandag. Sa buong mundo, meron tayong close to 4,000 species na mga snakes. Ang merong lang venom doon, around 600 lamang. So gano'n lang kaliit yung proportion, ano? Oo. Sa Pilipinas, meron tayong about 350 species of snakes. Oo. Ang venomous lang na nakikita sa lupa, 10 lang naman. Tulad ng ibang mga kobra sa Pilipinas, kabilang ang Nahas samarensis sa mga nanganganib ng maubos dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan at sobra-sobrang panghuhuli. Sa ilalim ng Animal Welfare Act at Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ipinagbabawal ang panghuhuli, pagbebenta at pagpatay ng wildlife animals tulad ng ahas. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin sina Daniel at June Cobra sa panghuhuli at pagpatay ng mga ito. Kana ma'am, dili mami manakop ana o wala po'y tao nga magsugo sa mga. Pero kung kay gikinahanglan man nila, suicide na lang po may panakop aron makatabang po sila. Pero naay moingon nga paundangon mi sa among pagpanakop, muundang mi automatic. Pero mangayo lang mi supply. Nga mabuhi po mi. Nang matapos ang panggagamot, nang hinayang ako sa dami ng balat at patay na ahas na naiwan. Gaano man katindi ang kanyang kamandag, walang kalaban-laban ng kobra sa kamay ng mga taong ito. Mapapaisip ka, sino nga ba ang tunay na mabangis? May dahilan kung bakit nilikha ang ahas sa mundong ito. May dahilan kung bakit sila naninirahan sa mga tubuhan at palayan. Hindi para maging peste at perwisyo sa tao.
at lalong hindi para patayin para sa ating paggaling. Kung nawala yung mga cobra sa mga palayan na yon, malaki yung tsansa na dadami at dadami yung mga daga, populasyon ng daga, na magiging peste rin sa mga palayan ng mga farmers natin. Kasi sila ang kumakain ng mga Kasi, daga. yes, karamihan kasi itong mga species na snakes na ito, sila yung nagko-control ng populasyon ng mga daga, lalo na yung mga peste sa palayan. Labag sa batas ang panghuhuli at pagpatay ng anumang uri ng ahas. Pero hanggat nananaig ang mga lumang paniniwala at pamahiin, tuloy ang tao sa pagpatay sa mga hayop na ito. Dili na maubos ma'am. Kay dugay naman ming panako pa ma'am, pero daghan man gyapon. Daghan gyapong kabaw ug baka nga mga matay nga mapaakan. Hasta pagani tao, patay gyapon. Dili gina maubos. Mura gituyo tina sa Ginoo nga ingon anak tingali. Para nga makatabang pod siguro sa katawhan. Mao siguro na. Ang mga cobra, pag nakita ng tao, definitely Papatayin agad. papatayin nila yan eh. Or any snake. Oo. Ganun naman ang, hindi lamang sa Pilipinas, na, Oo. in many parts of the world din naman. Pag nakakita kasi ng ahas, ang unang papasok sa kanilang, sa utak, delikado ito, Patayin. kailangan patayan. Oo. Which is hindi naman. Sandaan na lang po natin, ang mga wild animals, mas takot rin sila sa tao compared sa tayo ay takot sa kanila. Ang mundo ng tao at mundo ng hayop ay iisa. Walang isang nagmamay-ari, walang iisang naghahari. Pantay ang karapatan nating mabuhay, maliit man o malaki, makamandag man o hindi. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.